Hi guys! Welcome to my channel. So, ang share ko po ngayon is ang topic is about SSS. So, sino nga ba ang pwede mag-apply as SSS voluntary member? So, ayan po, kailangan ay clear sa atin. Ano po? So, bago po ang lahat, gusto ko po muna magpakilala sa inyo. So, you can call me Jean. Currently, I am a Senior Marketing Director sa IMG, Professional Career Eligible, Associate Financial Planner, Certified Life Underwriter po para sa Manila Bankers Life Insurance. So kung may questions po kayo about most GRP, most 18, about International Marketing Group, Kaiser, pwede po kayong mag-private message sa akin sa aking Facebook account. Okay? And now po, currently I am working as administrative staff dito sa Italy po, sa Milan, sa CAF o Patronato po. So, may mga iba rin po akong video presentation about CAF or Patronato. So, mag-upload pa po ako ng ibang topic about dyan. So, for now po, ang topic po natin is, sino nga ba ang pwede mag-apply as SSS voluntary member? Okay? So, guys, please don't forget to like this video. I-share nyo na rin po para maging aware din po yung iba nating kakilala. And don't forget to subscribe para pag may bago akong video upload ay ma-notify po kayo. So, SSS voluntary member. So, sino nga ba ang pwede mag-apply? So, ang pwede lamang pong mag-apply is yung separated employee. Anong ibig sabihin noon? The employee is no longer working or connected to the company. So, kung hindi ka na nagtatrabaho, meaning dati kang employee, nagtatrabaho sa isang company, pero ngayon ay nag-stop ka na sa pagtatrabaho. So, separated ka na. So, you can continue paying your SSS contribution as voluntary member to qualify for future benefits. So, kailangan maging continuous yung paghuhulog mo kasi kung ikaw ay wala na sa company, unemployed ka na, then stop ang paghuhulog mo sa SSS ng iyong contribution. So, kung sakaling gusto mo mag-avail ng loan o maternity benefits, so may mga kino-consider po na buwan na hinulugan, semester of contingency, etc. So, kailangan continuous po yung ating contribution para just in case mag-avail o gusto natin mag-avail ng mga benefits in the future, mag-qualify po tayo. So, pwede kang mag-continue ng paghuhulog as voluntary member. Papalitan mo lang yung iyong type of membership as voluntary member. So, halimbawa, may tanong, okay, nag-register po ako, meron na po akong SSS number, pero yung SS number is tag as temporary. Pwede po ba ako mag-apply as voluntary member? So, hindi pa rin po kayo pwede mag-apply as voluntary member kahit kayo po ay merong temporary SSS number. So, temporary lang po yung iyong SS number. So, hindi ka pa rin pwedeng mag-apply as voluntary member. So, kung temporary siya, kailangan maging permanent po siya. Yung tag niya is from temporary to permanent. So, paano yun? Kailangan ay makakuha ka ng trabaho. Okay? So, huwag niyo pong kalimutan, para maging voluntary member, kailangan is from employed to voluntary po. Dating may trabaho, ngayon gusto mag-continue ng pagbabayad as voluntary member. So, for more videos, you can browse on my channel. May mga iba po akong video presentation about SSS, na kung sakali may katanungan kayo, pwedeng nandun ng mga kasagutan. Okay, so thank you guys. Please don't forget to subscribe to my channel. God bless and keep safe.